Kung every time na lang nakakain ka sa labas and napapa-cheat meal ka dahil hindi mo alam kung ano yung mga low-carb friendly na mga pagkain na pwede mong kainin, then this video is for you. Halos isang buong linggo kami na kumakain sa labas kasi yung mga in-laws ko pumunta dito sa La Union. Nag-check-in sila sa hotel kaya sumama na rin kami ni Andy Bear. Para sa free breakfast, ayan, puro karne yung kinuha ko. Dahil ito ay breakfast buffet, merong iba't ibang klase ng karne, may pastries, tinapay, cereal, kahit yogurt. Meron ding mga prutas at sopas. Para hindi kayo maguluhan kapag nasa breakfast buffet kayo, yung karne at saka itlog ang una ninyong kuhanin. Pero iwasan ninyo yung mga karne na merong timpla na mga pampatamis kagaya ng tocino. Itong sopas, di ba hindi siya low carb friendly? Pero alam nyo kasi kung tatanggalin ninyo yung mga shell, yung pasta sa sopas, low carb naman yon. Kaya yung soup at saka yung gulay na lang yung kunin ninyo, tapos dagdagan ng itlog. Kaya sobrang dali lang na mag-low carb kapag nasa breakfast buffet. Kunin nyo lang yung mga karne, tapos yung itlog, tapos kung iinom naman kayo ng hot na inumin, black coffee. Perfect na low carb na breakfast na yon. Para naman sa aming second meal, sobrang init na yan. By the way, hindi pala naka-low carb ang aking mga in-laws. Kaya ayan, may mga pansit, merong kanin. Pero hindi naman kailangan na naka-low carb yung mga kasama mo para maipagpatuloy yung pag-low carb. Kagaya dun sa ginawa natin kanina, focus lang sa mga karne, tapos kung merong gulay, yun naman yung ipapares natin this time sa karne. Kumakain pa rin ako ng pansit, pero yung mga sahog lang sa pansit yung kinukuha ko. Be mindful lang ha, kasi baka naman maubos nyo yung sahog sa pansit, kawawa naman yung mga kasama ninyo. Kinuha ko yung karne sa pansit, at saka yung gulay, tapos yung atay. Meron ding order na mixed vegetable, kaya tuwang-tuwa ako niyan. Tapos meron ding crispy pata, tapos lechon kawali yata yung isa, hindi ko maalala, plus sinigang. O diba, puro low carb pa rin naman yung pagkain, maliban na lang dun sa pansit at saka dun sa kanin. Ito yung tinatawag natin na dirty low carb kasi karne yung mga yan, so considered siya as low carb. Wala rin siyang timpla na mga pampatamis, pero hindi kasi natin alam kung saang klase or kung anong klase ng mantika siya niluto at kung anong mga pampalasa yung ginamit. Kaya magiging dirty low carb siya, which is okay lang naman kung gagawin natin paminsan-minsan. Hindi naman kasi talaga yan maiiwasan, lalo na kung sa labas tayo kakain. Dahil paminsan-minsan lang naman, okay na rin yon. Para sa aming third meal, hindi ko alam kung ano yung mga in-order, pero ito ay sabaw. Meron siyang halong karne, pero hindi na ako nakakuha ng karne. Umupo kasi ako sa sulok, nakikipaglaro ko dun sa mga pamangkin ko. Meron ding halong itlog yung sabaw na yan kaya low carb friendly talaga siya. Para sa mga sabaw naman, ang kailangan nyo lang palaging i-check ay kung mayroon ba siyang halong kanin o kaya mayroon ba siyang halong pasta. Most of the time naman ang sabaw, lalo na kapag clear soup, low carb friendly talaga yon. Pag pala kakain kayo sa labas, okay lang naman uminom ng mga diet soda, pero mas prefer ko na uminom na lang ng tubig. Okay lang rin naman kasi yung mga diet soda, pero again ha, ang keyword natin is paminsan-minsan lang, hindi po araw-araw. Ito yung mga other orders pa, merong fish fillet, tapos yung manamis-namis na timpla doon sa pork na nasa dulo, hindi ko maalala kung ano yung tawag doon. Etong fish fillet, low carb siya, pero again, dirty low carb dahil meron siyang breading, ganyan, tapos kanin, hindi po pwede, yan na yung high carb dito sa mga pagkain na to, tapos ayan, parang buttered chicken yata yung tawag dyan. Kagaya dun sa fish fillet, etong si buttered chicken, meron na rin siyang carbs dahil dun sa breading. Kaya kung kakain kayo dito, better option yung kanilang roasted na chicken. Hindi ko nga lang alam kung meron siyang halong pampatamis, kaya baka halos pareho lang rin naman. For me naman, dahil busog pa naman talaga ako, kaya puro pa isa-isa lang, tinikman ko lang yung mga in-order nila. At kagaya dun sa rule natin kanina, kapag naka-low carb ka, tapos kakain sa labas, so focus lang kayo sa pagkain ng karne, isda, gulay, lahat yon low carb naman. Yan nga lang, dirty low carb na siya. Kahit itong pork na ito, hindi ko alam yung tawag dito, pero manamis-namis kasi yung timpla sa kanya, kaya hindi ko rin talaga yan masyadong prefer. Tinikman ko lang kasi binigyan ako ni Andy Bear. Pero buti na lang talaga, kahit nung mga panahon na hindi pa ako naka-low carb, hindi ko nahilig kumain ng mga ganyang luto sa karne. Tandaan ha, yung mga ganyang klase ng luto sa karne yung iwasan ninyo. Meron din palang Shanghai na in-order at first time kong naka-order ng ganyan, kaya kumuha ako ng isang peraso para tikman. Pero huwag nating isawsaw doon sa ketchup kasi ang ketchup mataas din ang sugar niyan. Kaya ayan, okay lang naman kung titikman ninyo yung mga pagkain. Basta kain lang, hindi yung lamon. Sa Shanghai naman kasi low carb yung nasa loob niya. Kaya lang yung pambalot na ginamit, yun yung nakapagpa-high
high carb sa kanya. Kaya kung gagawa kayo ng low carb version, yung wrapper yung palitan ninyo. Sa case ko, gumagamit ako ng nori sheets kapag gumagawa ng lumpia sa bahay. Yung mama ko naman, hindi na niya binabalot. Binibigay na lang niya sa amin ng nakatimpla. Tapos niluluto na lang namin siya na parang burger patty. Ang sarap pa rin, lasa pa rin talaga siyang lumpia. Pero kung kayo ay nasa labas at gusto niyong tikman yung lumpia na nakahanda, pwede rin naman. Kaya lang, ayun, isang piraso lang, isa, dalawa, limited lang. Marami pala silang naging leftover na fried rice. Kaya yung pinapakita ko kanina, ayun ay ang hipon dun sa fried rice. Kinuha ko isa-isa. O 'di ba, hindi naman mahirap mag low carb kahit nakakain ka pa sa labas.